Napakasaya ng gabing ito para sa atin. Ang pag-ibig mo kaya sa akin ay hindi matulad sa mga pailaw na yan. Na tulad ng bulalakaw ay naglalaho sa isang kisap mata. Ang aking pag-ibig ay katulad ng nining ng brilyanteng ito na hindi maaaring pakupasin ng panahon. It was a dream wedding, a fairy tale-like affair straight out of the world's best romantic book. Ang kasal ng mga royal sweetheart ng Philippine cinema, sina Fernando Poe Jr. at Susan Roses, kung saan pinamunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos at First Lady Imelda Marcos ang principal sponsors. Bago na uso ang YouTube, at bagong-bago pa lang, ang aking channel, kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, at pakipindot na rin ang subscribe button, para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Teka. Anong gagawin ko? Hindi, kunyari, magkasama tayo. Pero, paano? Anong gagawin ko? Basta, kunyari, asawa mo ako. Teka, asawa kita. Oo. Ano? Teka ha, sobe na yan. Ano mo ba? Sige na nga. Ang mamamahayag na nakabase sa Canada na si Baby K. Jimenez o si BKJ, ang mabuting kaibigan ng nobya na kabilang sa secondary sponsors, ay nagkwento sa alaala ng pangyayaring iyon na nangyari 56 na taon na ang nakakaraan. December 16, 1968 ang bukang liwayway ng unang simbang gabi. Habang masayang tumutunog ang mga kampana ng simbahan upang simulan ang Misa de Gallo, opisyal na naging Mrs. Fernando Poe Jr. o Ronald Allan Poe, si Susan Roses o Jesusa Levy Sonora, sa mga seremonyang sibil na pinangasiwaan ni Mayor Jerry Angeles ng Valenzuela, Bulacan. Una silang pumunta kay Mayor Norberto Amor Anto ng Quezon City pero wala siya sa bahay. Samantala, sa bahay ng mga Sonora, nagtaka sila kung nasaan si Susan, wala siya sa kanyang kwarto. Alam nilang magkasama ang dalawa sa isang basketball game sa Araneta Coliseum at umuwi pa si Susan pagkatapos noon. Labis na nag-aalala si Mommy Sonora. Kaya't si Uncle Ness, ang uncle chaperone ni Susan, ay nagpasya na tawagan ang Poe residence, at nagtanong kung nandun si Susan o kung kasama siya ni Poe. Mula Bulacan, nagmotor ang bagong kasal patungo sa tahanan ng FPJ's Beverly Hills sa Antipolo. Pagkalipas ng ilang oras, nagising daw si Baby Jimenez mula sa pagkakatulog, isang sulat ang ipinadala mula kay Susan, na nakasulat sa kalahating punit na linyang papel, at ganito ang sinasabi. My dearest babes, I am so happy right now and I want to share my happiness with you. Mangyaring makita ako sa lalong madaling panahon, kailangan mong tulungan kami sa aming mga plano sa kasal sa simbahan. December 18, nang sabay daw na pumunta si Susan at Baby Jimenez para kausapin si Putoy Moreno tungkol sa wedding ensemble, at kay Mila Deirit para sa mga singsing. Ang Asia's Fashion Czar ay halos 7 araw para gawin ito. Nagmadali rin daw na mag-import ng lace mula sa Italy si Susan. Ang hari at reyna ay nagtanan, kasunod ng isang kasal sa simbahan noong araw ng Pasko. Wala raw ibang petsa ang available, at iminungkahi ni Father Guido ng Santuario de San Jose, ang araw ng Pasko. December 25, 1968, alas 6 ng umaga, nagmamadali daw umalis si Baby Jimenez, sa 226 Wilson Street, San Juan Rizal, ang tirahan ni Susan. It was her wedding day and Susan had told me, most of us, her bridal entourage, would all converge first at her digs bago tumuloy sa Santuario de San Jose sa Green Hills. Pinaalalahanan pa daw siya ni Susan na, ang mga babae, dahan-dahan daw sa pagsisindi ng kandila, at tingnan mo nang maayos ang mitya, siya pa raw mismo ang nag-sponsor ng kandila. Ang reception ay sa Presidential Hall ng Philippine Plaza. Ang mga lovebird ay umalis sa hapon para sa kanilang honeymoon sa Japan. Isang fairy tale story sa totoong buhay na lalong gumaganda sa bawat gunita. And the rest is a love story na hindi nagsasawang pakinggan ng paulit-ulit. Dinungog ng mga tagahanga ang Santuario de San Jose dahil sa kanilang masidhing kagustuhan na masaksihan ng personal ang kasalan ng taon, at malinaw ito na mapapanood sa digitally restored video ng Wedding of the Year, na ibinahagi ng pamangkin ni Susan na si Jeffrey Sonora noong 2017.
Ang FPJ Studios, ang namahala sa restoration ng wedding video ni na Susan, at FPJ na isa na lamang alaala, pero malaking bahagi ng kasaysayan ng industriya ng pelikulang Pilipino, at maaari na paulit-ulit na panoorin dahil sa bisa ng makabago na teknolohiya. Napakasaya ng gabing ito para sa atin. Ang pag-ibig mo kaya sa akin ay hindi matulad sa mga pailaw na yan. Na tulad ng bulalakaw ay naglalaho sa isang kisap mata. Ang aking pag-ibig ay katulad ng ningning ng brilyanteng ito na hindi maaaring pakupasin ng panahon. Hindi mo kaya ako malimot kahit na tayo magkalayo. Tungkulin kong hintayin ka gaano man katagal. At kung ako'y mamamatay at muling mabubuhay, ikaw pa rin ang aking mamahalin. At kung totoong may kabilang buhay, hanggang doon, tayo pa rin na magmamahalan. Isang stuntman mula sa Maynila, at isang kolehiyalo mula sa Bacolod. Kapwa nag-cruise ang landas nila sa pinilakang tabing. Isang tambalang humantong sa dambana makalipas ang ilang taon, pagmamahal sa trabaho at dedikasyon sa kanilang sining ang naging puhunan nila upang sila ay hangaan, at tangkilikin ng maraming Pilipino, at sila ay hirangin bilang king and queen ng Philippine movies. Nilikha nila ang mga obrang nagbigay sa atin ng inspirasyon at gintong aral. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.